Hello, kamusta kayo? Sir Lupet here at welcome sa ating panibagong video lesson. Ang topic natin is calculating displacement, velocity, and acceleration in one-dimensional motion. Okay, so ang objective natin, dapat pagkatapos nito, alam nyo nang i-define yung displacement, velocity, at acceleration. Alam nyo na rin i-differentiate kung ano ang distance at ano ang displacement, speed, and velocity. Then, kaya nyo na rin mag-calculate ng displacement, velocity, and acceleration in one-dimensional motion using appropriate formulas. Then, syempre, kaya nyo na rin mag-solve ng real-life problems involving displacement, velocity, and acceleration. And, syempre, you have to appreciate the importance of motion analysis in everyday activities and technological applications. So, punta na tayo sa lesson proper. So, una, meron tayong tinatawag na displacement. Displacement is the change in position of an object in a specific direction. So, halimbawa, yung object dito nagsimula, tapos after some time, so lumipat yung kanyang position na punta dito. So, kumbaga, ito yung kanyang start, dito yung end. So, meron niyang specific na sukat kung ilang meters or centimeters yan. Then, at the same time, meron din niyang oras na kinailangan para makalipat siya doon sa endpoint niya. And lastly, meron din niyang direction. Pag sinabing direction, saan ba siya papunta? Saan ba papunta sa north? Papunta ba sa south? Papunta ba sa east? Or papunta sa west? Ayan. So, ang formula dito, ayan. So, pag nakakita kayo nito, yung symbol na triangle na yan, yan ay delta or change, no? Change in x is equal to x sub f minus x sub I. So, ibig sabihin lang ng f is final and then yung I is initial. So, for example, find the displacement kung halimbawa yung initial position niya dito ay 5 meters and yung final position niya naman ay 20 meters. So, kapag ganyan lang, so 20 minus 5 lang yan. So, that is 15 meters. So, para mas maintindihan nyo ba't naging 15, ang isang possible na nangyari dyan is from the starting point, pumunta siya ng, let's say, yan. Yan yung initial na, ano niya. Ito yung initial position niya, di ba? So, nung gumalaw na siya, napunta siya dito. Yan. So, possible na kung ito yung simula, dito yung 5 meters. So, ito yung reference point, kunwari. Tapos, 5 meters from the start. Then, yung final position niya ay naging 20 meters na mula dun sa simula. Yon. So, para makuha yung displacement, ang ginawa is yung 20, na which is yun na yun, with respect dun sa pinakasimula, kabuuan 20 na. So, 20 minus 5, the answer is 15. So, yun yung displacement. Kumbaga, gaano kalayo yung na-travel niya. So, kung siya ay nagsimula 5 meters from the reference point, so, dito yon. Then, after some time, naging 20 na. So, gaano kalayo? So, ito yon. Yan, 15. Di ba? So, kumbaga yung final position niya is 20 meters from the reference point. Tapos, yung initial position niya ay 5 meters from the, yun. May mga cases kasi na yung initial position, ginagawa na siyang 0. Para yung final position, nagiging, ano lang, 20 minus 0. So, meron kang displacement na 20 meters. Yan.
So, commonly sa displacement, minus lang naman po yung ginagawa natin. So, unless hindi siya bumalik. Like, for example, galing dito, pumunta siya ng right, tapos pumunta ulit siya ng right. Ayan, tapos pumunta ulit ng right. So, as you can see, padagdag lang ng padagdag yung displacement niya. May mga times kasi, after niyang pumunta sa right, babalik siya dito. So, pagka ganon, magiging minus yon. So, titignan nyo lang palagi sa displacement is kung saan siya nagsimula at kung saan siya nag-end. Yan. Kung saan nagsimula at kung saan nag-end yung motion, yun yung susukatin natin. So, that will be the displacement. Parang dito, so kung dito siya nagsimula and dito siya nag-end, yan. So, ilan yan lahat? So, that is 15 meters. Velocity. So, kapag velocity naman, velocity is the rate. Is the rate of change of displacement with respect to time. So, yung formula, makikita nyo, meron dyang V is equal to yung displacement na change in X with respect to time. Yan. So, basically, division lang ito. Kapag given na yung displacement, like dito sa example, ang displacement ay 40 meters, i-divide mo na lang siya directly sa time. Yan. So, 40 divided by 8. So, that is 5 meters per second. So, velocity is the change of displacement with respect to time. How about acceleration? So, yung acceleration naman, it is the rate of change of velocity. So, dito, 4 yung given. So, yung A is the acceleration. Tapos, meron kayong V sub F, yung final velocity, minus V sub I, yung initial velocity, divided by T. Yung T naman is yung time. So, dito sa example, meron tayong initial velocity na 2 meters per second. So, try natin siyang ipakita dito yung solution. So, yung final velocity niya 10. So, yun yung unahin mo isusulat. Followed by the initial velocity 2. And then, over the time na kinailangan, that is 4 seconds. So, 10 minus 2 is 8. And then, divided by 4, that is 2 meters. So, if you will see, yung unit for acceleration ay meters per square second or second squared. So, ba't nagkaganon? Mapapansin nyo, itong 10 at saka 2 na yan, ang unit niyan ay meters per second. Tapos, itong 4 na yan, ang unit niyan second. So, magiging meters per second per second. So, ang rules sa complex fraction, yung dalawang nasa ilalim ay they will be multiplied to each other. So, S times S is S squared. Kaya nagiging meters per square second. So, dito may mga pinakita na key concepts. So, tandaan nyo lang guys, kapag ang pinag-uusapan ni displacement, yun ay change in position. So, ang unit niyan ay meter. Kapag naman velocity ang pinag-uusapan, that's the rate of displacement. Meters per second naman yon. Kapag acceleration, that is the rate of change in velocity. And then, that is meters per square second. So, yung mga formula na yan, huwag nyo kakalimutan dahil gagamitin yan sa next nating mga video tutorials. Hanggang dito muna. I hope naintindihan nyo. This is Sir Lupet. Like, comment, share, and subscribe till our next video lesson.